Kami po nagpapasalamat, Lord God, sa walang hanggang blessing, Panginoon, na pinaparanas niyo sa mga kabataan ito, Panginoon. Lord, maraming salamat din, Lord God, dahil unti-unti tinuturuan niyo yung mga kabataan ito na sumunod sa inyong utos, Panginoon. Tunay na pinagpala ang bawat isa na makakarinig ng inyong salita, Lord God, at mapapamuhay ito, Panginoon. Lord, panalangin ka po, Lord God, na patuloy niyo silang puspusin ng pagpapala na nanggagaling lamang po sa inyo, Lord God. At nawa ang mga pamilya nila, Lord God, ay hindi rin po magkulang at bigyan niya po ito ng siksik, liglig at umaapaw na biyaya, Panginoon, na nanggagaling lamang po sa inyo. Ganun din, nais ko pong itaas sa inyo, Lord God, yung aming pag-uusapan about sa inyong salita, Panginoon. Tunay na ikaw lamang po ang sentro nito at wala pong ibang mabigyan ng kapurihan sa oras na to, sa mga oras na magdarang, Panginoon. Kayo po ang masentro sa aming pag-aaral nito. Maraming salamat po. Gabayan niyo po ang aming pag-aaral. In Jesus' mighty name. Amen. Sino nakakaalala nito sa title na to? Naalala niyo to? Topic to nino? Kuya Franz. Kuya Paul? Si Kuya Franz. So, gusto kong i-recall yung topic ni Kuya Franz last week. Yung first week ng January. Kasi medyo related to sa topic ko. So, ito yung topic ni Kuya Franz nakaraan. Reset button. Pwede pa bang magsimula uli? At ang sagot dyan ay? Sagot ni Lord? Sigurado kayo? Sige, tingnan natin. Ang sagot ni Lord ay? Yes. At may tatlong pointer na binanggit si Kuya Franz dyan. Una, God is not stuck in your past. Pangalawa, new beginning start with repentance. Pangatlo, God specialize in fresh start. So, gusto ko itong i-connect sa pag-uusapan natin ngayon. So, sabi dyan, sa God is not stuck in your past. So, alam naman natin na hindi importante kay Lord kung sino ka noon. So, dapat lagi nating tandaan yan na hindi importante yung past mo kay Lord. So, pangalawa, yan, the new beginning start with repentance. So, sabi dyan, ang importante daw kay Lord, yung magsisisi ka sa mga kasalanan mo at tatalikuran mo ito. So, dun mag-start yung repentance. At yung pangatlo, God specialize in fresh start. Siyempre, kapag nagsimula tayong muli, so, ibig sabihin, yung fresh start, meron kang panibagong gagawin or panibagong sisimulan. So, dun papasok yung topic natin ngayon, which is yung bagong identity. So, ito yung topic na pag-aaralan natin, is yung bagong identity. So, sabi daw, bawat isa sa atin merong mga identity or label na tinatawag sa atin ng mga tao. Minsan, good, like, maganda, maputi, anak mayaman, kutis artista, matalino, gwapo, macho, masipag, at marami pang iba. Di ba ang sarap sa tenga? Kung pasok ka lahat dyan, di ba? Sarap pakinggan eh. No? Pero paano kung minsan or madalas ang nakakabit sa pagkatao mo ay puro hindi magandang identity? Tulad ng tamad, pangit, maitim, baluga, ulila, magnanakaw, adik, walang respeto, walang mararating sa buhay. Mga salitang masasakit na ayaw mo marinig, ngunit dinidikdik sa iyo ng mga tao na madalas mga mahal mo pa sa buhay. Oh. 'Di ba? 'Yun yung reality, no? Kung minsan nangyayari talaga 'yan, di ba? Sobrang nakakalungkot yung mga ganitong tagpo sa buhay natin. Na kung minsan, ito yung dahilan kung bakit nagiging hopeless tayo minsan sa buhay. Pero alam niyo ba kung ano yung isang magandang bagay na nangyari sa buhay natin? Pero bago ko sabihin yan, gusto kong itanong, maaari niyo bang itaas kung tinanggap mo yung Panginoon bilang Panginoon na tagapagligtas? Maaari bang itaas natin yung kamay natin kung naniniwala ka na si Jesus Christ ay Panginoon na tagapagligtas? Yan. Para sa mga nagtaas, yan yung isang magandang bagay na nangyari sa buhay mo. Yung tinanggap mo si Jesus Christ bilang Panginoon at tagapagligtas. Dahil diyan, binigyan kanya ng bagong identity. Yun yung topic natin na pag-uusapan. So, yan. Basahin natin sa
2 Corinthians 5:17. Yan. So, yung mga may Bible, makipagbukas kayo sa akin. Yan. So, ito yung 2 Corinthians 5:17. Sabi diyan, kaya kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip, ito'y napalitan ng bago. Lahat tayo na tumanggap sa Kanya, binigyan niya ng bagong pagkatao. At sa pag-aaralan natin ngayong hapon, meron tayong 3 pointers na dapat malaman about sa bagong identity. Kasi kung ikaw, tinanggap mo si Jesus Christ bilang Panginoon at tagapagligtas, dapat mong malaman na meron ka ng bagong pagkatao. At merong 3 pointers na dapat mong malaman. At ang unang pointers natin ay, eto. Unang pointers ay from old self to new life. Balik tayo doon sa verse natin. Sabi diyan, ulitin ko yung basahin. Kaya kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao. Sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Ayan o, sinabi diyan. Ano sabi diyan? Wala na yung dati niyang pagkatao. So kung tinanggap mo si Jesus Christ, dapat wala na yung dati mong pagkatao. At ito'y napalitan na ng bago. So, dapat malinaw sa atin yan, ha? Ito yun, no? Yung from old self to new life, ibig sabihin yan, yung old self, ito yung bago mo makilala si Kristo sa buhay mo. So, yun yung old self mo. At yung new life, ito naman yung after mong makilala si Kristo sa buhay mo. So, yan. Sabi dito, lahat tayo may mga pangit na nakaraan na nagdi-define sa atin bilang tao. Gusto ko magbigay ng mga example kung paano tayo nabubuhay noon, hindi pa natin kilala ang Diyos, at kung paano dapat naman tayo mabuhay ngayon, kilala na natin si Kristo. So, ito. Maring yung iba, relate tayo dito at maging idea kung paano tayo mabubuhay naman ngayon. Ayan, yung old self at new life. So, kung dati daw, ikaw, madaling magalit at magtanim ng sama ng loob. So, alam niya sa sarili niyo kung ganyan kayo dati at ngayon, dapat ganito na daw kayo. Ayan, marunong nang magsisi at mapagpatawad na. So, next, kung dati daw, ikaw ay takot ma-reject, kaya nakikisabay kahit mali. So, ano yan? Applicable yan sa mga barkada natin. So, ayaw natin ma-reject, kaya sasabayan natin sila sa bisyo. Tama? Diba? Pero, yun yung dating tayo. Pero nang nakilala natin si Kristo, dapat meron na daw tayong tapang tumanggi sa mga kasalanan. So, malinaw tayo dun, ha? Yung dati daw na ikaw, hindi ako kasing galing nila. Yan. Doubtful sa sarili. Pero ngayon, alam mong ikaw ay minahal na ng Diyos. Amen? Amen. Yung dating ikaw, kung dating may bisyo pa para makasabay sa barkada, ngayon, marunong nang tumanggi kahit pagtawanan. Diba? Dati kasi nagiging nagiging dahilan, lalo na sa mga youth, kung bakit ayaw natin tumanggi sa barkada dahil bubulihin ka, feeling mo outcast ka, di ba? Pero dahil nagkaroon ka ng Kristo sa buhay mo, alam mong mali yan, yung bisyo na yan, kaya mo nang tigilan yan kahit pagtawanan ka pa ng mga barkada mo. Dahil alam mong nasa tama kang daan. Amen? Amen. So, kung dati daw, naiinggit ka sa buhay ng iba, yan. Sino yung, madalas siguro sa mga kabataan ganito, wow, buti pa siya, pabura-burakay na lang. Di ba? Yung mga ganon, oh, grabe, tagaytay na naman siya, oh. Post na naman yung Starbucks, oh. Di ba? Pero ngayon, alam mo na may purpose na ang Diyos sa buhay mo. Amen? Di ba? Kung ano mang meron ka, nagkakaroon tayo ng contentment. Di ba? Nagiging satisfied tayo kung ano yung binibigay sa atin ni Lord. Hindi tayo nagiging mainggitin. Amen? Amen. So, i-check nyo yung sarili nyo kung
Nandun ka pa ba sa old self o nandun ka na sa new life? So, ito yung importante. Dati daw, tayo daw ay nabubuhay para sa sarili. Tama? Tama dati. Pero dapat ngayon, tayo daw ay nabubuhay para sa Diyos. Amen? So, dapat bilang isang anak na tumanggap sa ating Diyos o Panginoong Jesus, dapat ka raw mabuhay para sa Kanya. Hindi na para sa ating sarili. Ayan. Pero, hindi sapat na malaman lang yung old self mo tsaka yung new life mo. Dapat mong malaman o dapat maging malinaw ito sa bawat isa na si Kristo dumating sa buhay mo, hindi ka lang basta inayos nito, kundi binago ka niya. Ayan ha. Dapat maging malinaw sa atin to. Hindi ka lang inayos ng Diyos, kundi binago ka niya. Sabihin mo sa katabi mo, binago ka niya. Tignan mo nga yung mukha kung mukhang binago na. Binago na yan. Amen. Ayan, may reminder tayo dito. Ayan o. Hindi tayo tinawag ng Diyos para ayusin lang. Tinawag niya tayo upang baguhin. Ngunit, ano bang pinagkaiba ng inayos kaysa sa binago? So, dapat maging malinaw sa atin to kasi baka isip natin, kuya parang similar lang naman sila. Inayos, tsaka binago. Parang parehas lang naman sila. So, sabi daw, ang inayos, ang ibig daw sabihin nun is repair o fix. Ibig sabihin, may sira, tapos inayos para gumana ulit. Pero pareho pa rin yung bagay. So malinaw yon. Same item pero inayos lang. Pero pareho pa rin. So, ang ibig sabihin naman ng binago, ibig sabihin yun, transform or hindi lang siya inayos, pinalitan yung loob niya, yung ugat or yung puso, yun yung ibig sabihin na binago. So, kung tayo ay binago, ibig sabihin, pinalitan na yung puso mo kung paano nagpo-function yung puso mo sa mundong ito, pinalitan na ng bago yon. So, may mga example tayo dito. Sa kotse daw, kapag inayos, pinalitan yung gulong, nilinis yung labas, pero sira pa rin yung makina. Tingin nyo, under pa rin yun? Hindi, di ba? Kahit sobrang ganda ng polish nun, kung sira yung makina, hindi pa rin siya under. So, hindi pa rin gagana yon. Ngayon, yung binago naman, pinalitan yung makina, kahit hindi perfecto yung itsura, maayos na ang takbo. So, nagagamit na yung kotse kahit hindi ganun kaganda. Nagagas niyo yung pinagkaiba ng inayos sa binago. So, bilang application sa bawat isa, tandaan nyo na hindi lang inayos ng Diyos yung itsura ng katabi mo, kundi binago niya pa yung puso niya. Sabihin mo sa katabi mo yun, hindi ka lang niya inayos, binago ka pa niya. Amen? Isa pang example, sa cellphone, lahat tayo may cellphone, tama? Kapag inayos, napalitan ng case, naglinis ng screen protector, pero same item. Ganun pa rin yung cellphone mo, di ba? Pero yung binago, in-upgrade yung system o OS update. Di ba? Yung pagiging Christianity daw, hindi lang daw, ito daw ay hindi lang bagong case. Ito daw ay bagong system. So, tandaan nyo na kapag kayo naging Kristiyano, hindi lang, uy, maayos na siya manamit Hindi na siya gusgusin Hindi ganun Ang binabago dito, kung ikaw ay Kristiyano, yung puso ng bawat isa. Amen? Amen. Check mo nga yung katabi mo kung binago na yung puso niyan. So, dapat maging malinaw sa atin na huwag lang ayusin ang ugali mo, kundi hayaan mong baguhin ka ni Lord. Amen? Amen. Next, ikalawang point, yan, stop living like the old you. Ang tanong, bakit kailangan nang tumigil sa dating ikaw? Unang dahilan, dahil meron ka ng Kristo sa buhay mo. Di ba tinanggap mo siya? Amen. Kanina tinanong natin yan, sinong tumanggap sa kanya bilang Panginoon at tagapagligtas? Tinaas mo kami mo. Ngayon, isang dahilan niya kung bakit kailangan mo nang tumigil sa dating ikaw. At paano ka titigil? Sabi sa Efeso 4:22,
Sabi diyan, iwanan ninyo ang dating pamumuhay, hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na nasisira dahil sa masamang pagnanasa. Ngayon, anong sinasabi dyan sa Efeso 22? Paano natin ititigil yung pamumuhay na dating ikaw? Ang sabi dyan, hubarin. Ibig sabihin, tanggalin. Diba? So, ano daw yung tatanggalin natin? Ha? Yung dati nating pagkatao na nasira dahil sa masamang pagnanasa. Ngayon, may mga example ako dito. Sino naliligo dito? Kunti lang. Kaya pala. Ngayon, ulitin ko. Sino naliligo dito? You know, lahat to. Paminsan-minsan. So, lahat naman tayo naliligo, di ba? Pero ngayon, ang pangalawang tanong. Sinong naliligo dito, pagkatapos maligo, susuotin yung lumang damit? Yung nasa labahan. Grabe ka naman, bossing. Diba? So, wala naman sigurong gumagawa niyan. Amen? So, ganun din tayo. Tandaan nyo na bawat isa sa atin nilinis na ng Panginoon. Amen? At kapag nilinis ka na ng Panginoon, huwag ka na bumalik sa pagkakasala. So, hindi tayo naligo para isuot yung luma nating damit or yung pinagsuotan nating damit na nasa malibag, di ba? So, every time na naliligo tayo, ang isip natin, ay, susuotin ko yung bagong labang damit or yung bago kong damit na bili. Di ba? Ganun tayo mag-isip. So, dapat ganun din tayo mag-isip bilang Kristiyano. Isa pang example, sino nakakita ng aso bukod sa akin? So, lahat naman tayo nakakita na ng aso. Ngayon, sino na nakakita ng asong sumuka? Pagkatapos, binalikan yung suka at kinain ulit. Yeah! So, yum-yum. Di ba? Nakita niyo yung ganon? Sabi sa Proverbs 26:11, ang taong nananatili sa kanyang kahangalan ay tulad ng aso. Ang sariling suka ay binabalikan nito. Sarap. Nakikita nyo, napipicture nyo, every time pala tayo nagkakasala or bumabalik sa pagkakasala, para pala tayong asong sumuka at kinain uli yung sinuka natin. So, di ba? Grabe pala yun. Bossing. Di ba? Grabe pala. Ganun dinidescribe yung kung gaano kadiri yung kasalanan na nagagawa natin. Di ba? Una, sinuot mo yung malibag mong damit na hindi mo naman ginagawa, pero nagagawa mo pala every time na nagkakasala ka o binabalikan mo yung kasalanan mo. At pangalawa, para kang kumain ng suka mo dahil binabalik-balikan mo yung kasalanan mong nagawa. Diba? So, dapat maging malinaw sa atin to o maging dahilan to para itigil mo na yung pagkakasala o itigil mo na yung dating ikaw. So, malinaw tayo dun ha. Yun yung una. Pangalawang dahilan kung bakit kailangan mong itigil ang dating ikaw. Yan, sabi sa Roma 8:1. Kaya nga, wala nang kahatulang parusa sa mga taong nakipag-isa na kay Kristo. Ito naman sa magandang bagay na promise ni Lord sa atin. Kailangan mo nang tumigil sa dating ikaw dahil hindi ka na hahatulan ng Diyos. Bawat makasalanan ay may kaparusahan na kaakibat. At tayo makasalanan noon. Hindi pa natin nakikilala ang Panginoon. Ngunit, dahil nakilala mo na siya, itigil mo na ang dating ikaw at mamuhay ka para sa Kanya. So, sana malinaw sa atin yun. At sana maging sapat yung dahilan na yun para ma-encourage tayo na itigil na natin yung dating tayo. Though, alam ko naman na hindi tayo perfect, pero as long na meron ka nilulook forward, kaya yan. Kasama mo si Lord eh. Amen? Amen. Amen. So, ikatlo, last na to, very quick lang pala. Yan. Sabi dito, grace changes who you are. Sabi sa Efeso 2:1-5. Babasahin ko. Noong unay, patay kayo
dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa pinuno ng makapangyarihan sa impapawid. Ang espiritong naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Next. Ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman at sumusunod sa mga hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapupuotan ng Diyos. Subalit, napakasagana ng habag ng Diyos. Ulitin ko subalit, napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Tayo binuhay niya kasama ni Kristo noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Ayan. So, dapat maging malinaw sa atin na bawat isa sa atin, binago ka ng habag ng Diyos. At may tatlong bagay na binago sa iyo ang Diyos dahil sa habag niya. Una, yan. Dati daw tayo'y patay, ngunit nabuhay. So, dati, tayo, makasalanan, lahat tayo ay patay. Tandaan nyo, ang isang makasalanan na walang Kristo sa buhay, lahat sila ay patay. Hindi patay na walking dead. Hindi ganon. So patay, ibig sabihin, spiritual. Lahat ng taong hindi kumikilala sa Panginoon, silang lahat ay mapupunta sa impyerno. Yun yung ibig sabihin ng patay. So dapat maging malinaw sa atin yun. Pero, dahil sa habag ng Diyos, kinilala mo siya Panginoon na tagapagligtas, ikaw daw ay binuhay niya. So kung dati, ikaw patay, wala kang pakialam sa Diyos, ngayon daw na ikaw ay binuhay niya, meron ka ng buhay espiritual. Meron ka ng Holy Spirit na nagdidikta sa iyo ng tama at mali, at yung mga nilulong forward mo na is yung mga kalugdan ng ating Diyos o yung ikalulugdan ng ating Diyos. So yun yung from dead to alive. Ikalawa, eto, from slave to child. So, alam naman natin na bawat isa sa atin, nung hindi pa nakakakilala sa ating Panginoon, lahat tayo ay alipin ng kasalanan o pagkakasala. Pero dahil sa habag ng Diyos, sabi sa John 1:12, binigyan kanya ng karapatang maging anak niya o tawaging anak niya simula nung tinanggap mo siyang Panginoon at tagapagligtas. So, kung dati, nung ikaw ay alipin tayo ng bisyo, galit, malalaswang letato o porn, pride. Pero ngayon, nung tinanggap mo siya, ikaw ay naging anak ng Diyos at meron ng kapangyarihan para tumigil sa bisyo. Kung ano man yung naranasan natin dati. So, ikatlo, yun yung pangalawa, from slave to child. Dahil yun sa habag ng Diyos. At yung ikatlo, ito, from trying to trusting. Dati, nung tayo hindi pa nakakakilala sa Diyos, akala natin, okay lang tayo Kumbaga, hindi, okay naman ako mabait naman ako Diba? So, ganun tayo mag-isip dati. Sabi nga, diba, kailangan kong magpakabait para mahalin ako ng Diyos. Pero, nung nakilala mo na si Diyos, nakilala mo na ang Diyos, yung trying mo, napunta sa trusting. Natuto kang magtiwala sa Kanya. Kung dati, kailangan mo magpakabait para mahalin ka ng Diyos, ngayon, alam mo nang mahal ka ng Diyos, kaya gusto mong sumunod sa Kanya. Amen? So, tandaan nyo yun hindi ka mamahalin ng Diyos dahil mabait ka lang. Tandaan nyo na mahal ka na ng Diyos, kaya sumunod ka sa Kanya. Amen? Makikita niyo pinagkaiba? Hindi ka mahal ng Diyos dahil mabait ka lang. Mahal ka na talaga ng Diyos, kaya sumunod ka na. Amen? Yan. So, dapat maging malinaw to sa atin na ang grace, hindi lang basta binago tayo, kundi niligtas din tayo. Dapat maging malinaw sa atin na hindi tayo maliligtas dahil sa mabubuting gawa. Ito ay dahil sa habag ng Diyos sa atin. At dahil sa habag ng Diyos,
na ito, ikaw ay binigyan niya ng bagong identity. Tayo manalangin. Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa inyong salita, Panginoon, na ang bawat isa, Lord God, ay binigyan niyo ng privilege na magkaroon ng bagong identity sa oras na ito, Panginoon. Though, alam namin na matagal nyo na ito binigay mula nung tinanggap namin kayong Panginoon na tagapagligtas. Pero maraming salamat, Lord God, sa paalala, Lord God, na kailangan na namin itigil, Lord God, kung ano kami dati at kailangan namin mamuhay ng naaayon sa inyo, Panginoon. Maraming salamat, Lord God, dahil sa mga salita na ito, Lord God, ay ang bawat isa, Lord God, ay nare-remind maging kami mga leader, Panginoon, na tunay na kailangan magpasakop sa inyo, Panginoon. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Walang anumang salita, Lord God, ang kayang tumalo sa inyo, Panginoon. Naniniwala kami, Lord God, na lahat ng pagsubok, Lord God, ay may solusyon at may katagumpayan sa piling ninyo, Panginoon. Naniniwala kami, Lord God, na ang bawat isang binago nyo, Lord God, ay may victorious, Panginoon, sa buhay nila, Panginoon. Maraming salamat, Lord God, sa mga oras na magdaraan sa aming breakout into groups, Panginoon. Lalo nyo pang ipaintindi sa amin kung ano bang ibig sabihin na hubarin yung dating dati namin pagkataon at suotin yung bagong pagkataon na nanggagaling lamang po sa inyo, Panginoon. Gabayan niyo po ang aming pag-uusap at tanging kayo lamang po mataas sa aming kalagitnaan. Ito po ang aming samang dalangin. Masasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. So ang ating pag-uusapan, ang ating discussion, dalawa lang. Ang unang tanong, ano ang mga bagay sa old self mo ang dapat mo nang iwan?